Oh, gutay-gutay na siya oh. Yung mga tornilyo and then parts dito nakakabit oh. Tinali dito sa loob. Ito naman yung mga tornilyo. Okay. Nang pagkasabi, parang yung channel 1 is okay yata. Malaman na lang natin to kapag na-testing natin. Yung channel 2 is baldado. Ayan oh, nakakalas oh. Nakakalas ito. Ayan. Malala ito ah. Concert na K8 ito. Yan, K8 na concert power plant. Ayun, saan may power plant dito? K8 concert professional power amplifier. Yan. Yung may-ari nito is si sir ng taga parang Valenzuela yata. Pero galing Bicol ito. Galing Bicol ito, pinadala rito para ipagawa sa atin. Kaso, ito nga kaya binuksan ko na agad. Actually, wala pang kwanto, hindi na nakatornilyo to. Ito nga, oh. Dinikitan na ng mga tape yung takip niya. Tapos, nakakalas-kalas na ito. Nakakalas-kalas na. Ayan, kaya tinanggal ko lang ulit. Ay, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin in case na gawin na natin. Ayan, oh, gutay-gutay na siya, oh. Yung mga tornilyo and then parts dito nakakabit, oh. Tinali dito sa loob. Ito naman yung mga tornilyo. Okay. Nang pagkasabi, parang yung channel 1 is okay yata. Malaman na lang natin to kapag na-testing natin. Yung channel 2 is baldado. Ayan oh, nakakalas oh. Nakakalas ito. Ayan. Malala ito ah. Ito si Bak oh. Si Bak ito. Ayun, bali ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin yung unit na ito. And then shout out. And then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Maraming salamat sir ha. Nakakalas na ito. Try nga muna natin yung channel 1 kung talagang buo pa. Kaso lang hindi na rin nakatornilyo ito. Bahala na. Try natin. Sa totoo lang guys, mahirap gumawa ng mga ganitong klaseng unit. Yung old na mga unit, mahirap. Mas okay pa nga ngayon yung gawin yung mga China na bagong labas. Mabilis lang siya gawin kaysa dito. Okay, ayan. Tingnan natin. Hinigop yung papel. Yung plastic. Ayan, naka normal mode nga yung channel 1. Yung channel 2 yung problema natin. Okay, naka normal mode na hindi pa natin nalagyan ng audio. Try natin lagyan ng audio na lang. Hindi raw, excited. Try natin lagyan ng audio ha. Teka lang ha. Lagay tayo ng audio. Ayan, ikabit na natin yung speaker. Audio source natin ito. Cellphone natin na isa. Ulit. Bahala ka dyan. Ngayon, wala eh. Meron. Ayan, meron oh. Lakas, K8 pero lakas. Okay, goods yung channel 1. Ngayon, dahil may mga sunog na parts to dito, at least buo itong isa, meron tayong magpapagayahan. Baka tanggalin na lang natin to. Tanggalin natin to para may paggagayahan tayo mamaya. Okay, so ngayon stay tuned lang kayo. Troubleshoot muna natin to. Tapos sabihin ko lang sa inyo yung mga pinagpapalitan ko in case na mabuo ko na. Taniman ko na ng parts yung mga nasunog dito. 1K tapos 220 yung dalawa. Ayan, tapos itong 5401 pinaltan ko na. Ito 551 ito, 5401 ito, 551 ito. Tapos yung nandito 20 ohms ito eh. 20 ohms na 2 watts. Dahil wala akong 20 ohms, nag-series na lang ako ng dalawang 10 ohms na 2 watts. Ayan, kaya medyo awkward siya tingnan kasi nakapatayo siya konti. Ayan, nag-series tayo. Wala tayong ganun eh. Tapos dito, sibak itong ditong diode. Yung diode dito, wala na nakalagay eh. Hindi ko alam kung saan na yung diode na nakalagay dito. Pero may indikasyon siya na nasunog or pumutok. Ngayon, nilagay natin na value dyan is mataas. Yung sa mga ginagamit natin ng mga diode sa mga power amplifier na mga CE. Yan na nilagay natin. Wala tayong kaparehas nito eh. Okay lang naman yan. Pwede naman yan. Okay. Tapos meron pa ako nakitang output na sira. Ito
Dito sa may kabila kasi binaklasan nila to eh. Nakahang yan. Tapos ito yung transistor nya. Yan, tinali nila rito. Tapos meron pa ako nakita sira. Ito to, sira ito. Ito kaya tinumba ko siya oh. Ngayon pakita ko sa inyo ah. Sira yan. I-tester natin. Ito naka 0. Tingnan nyo, sira ito. Ayan oh, short. Oh. Tinanggal ko na yung, inangat ko na yung kabilang paa ng bloke niya na. Short dito, good. Dito, good. Oh, good. Good. And the rest, mga good yan. Dito lang yung may sira. Tapos dito sa mga binaklas, check ko pa ito kung ilan yung sira, ilan yung good dito. Tapos babalik ko muna siya para matitesting natin kung may problema pa itong pinaka-driver niya. Okay, pasensya na muna kayo. Naibalik ko na yung board and then kumpleto na yung output. Yung mga kulang na output is tinagdagan na natin. Ayan, okay na siya. Sana maging okay na ito kasi na-check ko naman na yung iba. Na-check ko naman na yung iba is okay naman. Ayan, dito may dinagdag tayo rito. Ito dinagdagan natin to. Bago. Nagkamali nga ako, kulang ng isang bloke pala dito. Dito na lang ako naghinang sa taas. Ayan, tapos dito sa may kabila, yung saan na ba yung kanina? Basta may bago tayo na nilagay eh, sa kabilang side eh. Ito. Ayan, ito bago to dito. Okay, basta may mga kulang na parts, parang ito yata, ito, ganito, tapos dalawa sa may kabila. Yung ito, ayan, ito yung dinagdag natin, bali 5. Tapos, yan na, okay na. Ito na yung mga parts dito. Dito naman, na-check ko naman to, parang okay naman. Malaman na lang natin to kapag may balik natin sa may output. Baka yung sira nito nung una ay yung ano tawag niyan, yung transistor lang dito sa may output. Baka nga yung ito lang yung sira niyan eh. Yung isa lang na yung na-check natin kanina na sira eh. Tapos kakakalikot-kalikot, di gano'ng kabisado, hanggang sa natuluyan. Nagtaka ko bakit binaklas lahat ng output eh. Na pwede naman, ito lang yung bloke lang iangat mo. Yung bloke lang iangat mo, mache-check mo na yan pa isa-isa yung ang output. Okay, so ngayon balik ko muna ito. Balik ko tong drive nya. Tapos testing natin ay balik natin pansamantala yung board. Ayan o, pasensya na, salasalabat pa yung wire. Ganun talaga tong design ng concert. Medyo bulky siya kasi daming wire. Kahit dito sa kabila o. Ayan, ayusin na lang natin yan kapag magiging okay na siya, magiging okay na siya. Ayan, naibalik na natin. Pati itong supply naibalik natin o. Takbaw natin todo. Ayan. Okay, sana maging okay na siya. Obserbahan nyo. Kaya nakabulb tayo. Itong channel 1 naman, okay naman to eh. Hindi umilaw yung indicator dito. Normal yung channel 1, hindi umilaw dito. Wala sang power signal. Wala. Parang hindi gumagana yung relay. Wala naman umusok. Umiilaw rin naman dalawa oh. Ngayon, try natin magsukat ng bias nya. Sana okay na. Problemahin na lang natin dito is yung sa relay section nya. Bakit hindi umilaw yung indicator? Okay, dito. Ayan oh, may bias na siya oh. Nasa 0.4. Nasa 0.4 yung bias dito. Kapares niyan dito. Tingnan natin dito. Ay, magkano? Oh, parehas oh. Nasa 0.4. Medyo mataas talaga bias ng itong klaseng unit. Mataas talaga to. Yan oh, 0.4. Tapos dito sa kapares niya tsaka C kasi ito. Ayan oh, parehas lang, parehas oh. Okay, naging normal na yung driver natin. Okay na to. Yung problema natin is yung relay na lang. Ayan oh, walang ilaw. Walang ilaw. Although normal na yung amplifier, nasa relay section na lang tayo magto-troubleshoot ulit. Yun lang talaga yung nasira. Yung mga pinaltang ko lang is yung mga umusok. Pinaltang ko lang yun.
tapos 551, 5401, dalawang 551 dito, tapos isang 5401. Tapos yung sa diode pinalitan natin yun kasi pumutok. Tapos yung output lang, tingin ko output lang talaga sira nito. Tsaka yung kakakalikot-kalikot nila saka lang nadali. Ayan, hanapin ko muna yung problema nito, kung bakit wala siyang indicator dito sa may power and then protect nya, tapos hindi nagre-relay. Hanapin ko muna to, susurin muna natin kung bakit siya ganun. Day 2 nag-check ako dito sa may board nya, sa relay section buo naman. Bali ang problema is dito pala. Kaya sabi ko bakit buo naman to dito. Na-check ko naman lahat ng mga 551, ganun pa rin. Dito pala naoperahan na pala ito dito. Kaya may mga nakalugay na wire. Ginamp nila kasi lumiyab yung linya. Yan, lumiyab. Ngayon ititrace natin to kung ano yung kulang, kung bakit ayaw gumana yung indicator doon sa relay, ayaw mag-relay. Tapos ito, may napansin ako dito. Yeah. Nakalawang na parts. Ito, yan, kinalawang yung transistor. Tapos yung resistor kalawang. Ayun o, na putol lang nga to. Ito. May transistor, halos maputol na rin. Okay, ito lang ito. Kailangan masuyod natin to, mapalitan natin yung mga kalawang dito. Pati dito nga may kalawang na rin. Tapos yung linya, try natin na ayusin yung linya nya. Try natin ayusin yung linya. Ikabit natin ng maayos or medyo pagandahin naman natin ng konti. Ayan, dito lang to. Ayan. Ito kasi supply ng papuntang relay. Dito ito, tong side na to. Tapos dito. Okay, ngayon idudugtong ko lang muna. Idudugtong natin yung dapat idugtong. Tapos palitan natin yung mga pyesa na mga kinalawang dito. Wiring ko lang maayos. Yung itong mahaba yung pagkaliyab, ito pinutol ko lang yung wire na hindi siya ganun kahaba. Yung saktuan lang siya. Ayan. Tapos yung nandito na nakalugay, yung itong wire, sana ba yun? Ito. Yung nakalugay dito, pinutol natin. Kasi dito lang naman siya naputol eh. Kaya ginawa natin, nag-jump tayo. Ayan. Alambre na lang papunta rito. Para hindi siya ganun ka sagwa tingnan or hindi siya ganun ka bulky or misi na tinatawag. Ayan o. Yan, saktuhan na lang yung wire na nilagay natin. Wala na naka-exist. Tapos dito, yan, yung dito wala tayong makuha na 0.33. Nalagay ko is 0.22 na 2 watts na yan, malaki. Tapos dito, ayan, dito naman, okay pa naman eh. Kinuskus ko lang ito. Tapos yung isa, dinugtong ko nga lang eh. Tapos ito, 551, sira ito. Sira, hindi, kalawang pala. Putol na yung paa. Ito. Ano, kalawang no. Okay. Ayan na, sana magiging okay na ito. Kunting buga na lang para mawala yung mga likabok nya. Para matesting natin. Balik ko muna ito. Hindi, testing natin. Sana magiging okay na. Yun ang napalitan ko na yung mga parts na kinalawang doon. Tapos dinugtong natin yung mga wire na maayos. Ang problema, nagkaroon nga ng ilaw dito. Nagprotect naman. Pambira, may putol pala ng linya rito. Naputol yung linya. Dito, kaya tinakpan ko lang kasi hininang ko. Bira, oh. Ngayon, okay na ito. Nahirapan ako. Pambira na yan. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ganun talaga. Nakala nyo guys, minsan, madali lang yung trabaho or pagkagawa ng isang vlogger. Pero yung katotohanan niyan, matagal din. Hindi lang niya madali. Kung saglit lang niya gawin. Kasi pinuputol-putol lang yung video. Yung mga garbage time, hindi na sinasama. Diba? Kaya nagmumukha siyang madali. Pero sa katotohanan or sa personal is ilang oras or ilang araw din yan ginawa. Tulad nito, pangalawang araw na natin to. Ngayon, naging working na siya. Ayan o, may indicator na. Tapos, ulit natin. Ay, nakaprotect na siya. O, nawala na. Normal na siya. Kanina, hindi ko lang pinakita. Nag-steady protect. Tapos yung ilaw na isa is naiwan. Ay, wala palang ilaw yung isa. Ngayon, okay na. Sukat muna tayo ng bias muna saglit bago tayo mag-proceed. Then naputukan pa ako kanina. Sumagi yung capacitor dun sa may ground, sa may casing. Lakas ng impact niya. Dito baliktad. Dito ayun, nasa mataas talaga yung bias dito. Normal lang.
nasa 0.4. Normal talaga to sa concert. Kahit yung mga crown eh, ganun din. Oh. Okay. Normal na siya. Ngayon, naglagay na ako ng speaker. May speaker na ito. Bali input na lang yung kulang. Lagayan natin ng input. Yan. Tapos dito, naka-stereo mode tayo. Naka-stereo mode. Tapos yung speaker na nakakabit, yung usual natin nakakabit doon, yung sub na dalawa. Okay? Naka-on na ito. Yung music natin ay naka-play na. Naka-full volume. Ito channel 1. O yan. Yung channel 2, ito. Okay na, oh. Hindi lang ganun kalakas talaga ito dahil wala pang processor eh. Yan. Channel 2, Channel 1. Tapos yung ginawa ko pa pala guys, dito sa may relay section na to, pinaltan ko lahat yan, yung 551 na yan. Pinaltan ko yan na hindi umipik to. Yung pala, doon sa may likod lang talaga ang problema. Okay? Ngayon naging okay na siya. O, 220 natin para masabi natin na talagang okay na siya. Yan, 220. Bahala ka dyan. Ayan. Okay. Dalawang channel na tumutunog. Hanggang dito na lang. Kasi haba lang yung video natin. Basta, yun lang yung ginawa natin dito. Yung, ano tawag nito, nung dinala rito sa atin kasi to, baklas-baklas na. Yung isang side is, kita nyo naman, di ba, sa intro ng video natin, kalas na yung kabilang side ng output. And then may naiwan na isang sira. Yun, pinalitan natin yun. Tapos yung mga kulang is dinagdagan na natin. Tapos yung diode na ginamit ko, yung diode na ginamit ko dyan is yung 60 ampere. Although yung nakalagay sa may stock niya is 30. Pwede naman yan. Pwede naman yan. Tapos yan na, dito, na-repair natin dito. Okay, tapos nag-repair tayo dito. Ito nga, binaklas ko pa itong channel 2 na to eh. Kasi ginawa kong paggagayahan dito sa may kabila. Naway nakapagbigay idea tayo. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, kahit sa hindi man siya totaling fully demo talaga, at least yung sinasabi ko na lang yung mga ginawa kong diskarte is sana may natutunan kayo, di ba? Sa mga veterano, sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na lang sa kanila ito. Ayun, sir from Valenzuela na galing Bicol. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop. Along Sauyo, Quezon City, medyo malapit-lapit sa Sauyo. Number 61, Don Julio, Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share. And then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace atin lahat.